Kaya nga yung Catholic Church, they maraming give you 6 months preparation kasi gusto nila sigurado na buo na ba ang loob mo. Kung may mga pakundangan ka, gawin mo na ngayon. Gusto ko yung napapangasawa ng anak ko loyal. Of course. Yun naman loyal. Importante. Okay. Loyal. Family-oriented. Family-oriented. Kasi family-oriented kami. Katulad yan, yung pinuntahan ko, sobrang may mga Victorian pictures pa, di ba? Yun, maganda yun. Diba? Naka-settings talaga sila, di ba? Wow. Pero, grooms naman, they pay for the engagement ring, wedding ring, and the honeymoon. Wow. Hello everyone, this is Elizabeth Velasco from the Velasco team of Remax Gold, and this is Alvin Reyes, Supreme Lending. And welcome to our episode 46 of Bahay Pinoy sa Tate! Yes, yes. Hello, Alvin. Yes. Welcome to our episode 46. I love it. And this episode is very special. Oo nga. Tell me about that kasi panahon eh. Panahon na. Panahon. Ito yung mga time na ng mga kasalan. There you go. Yan. Oo nga. June is the wedding month. Tama. Na tinatawag. Ano ba sa atin? Ganun din, ba? Sa Pilipinas? I'm not sure. Pero I know worldwide June. Kasi June has the best weather. A lot of, kids are off vacation. Tama. Diba? And kagagaling ko rin na sa kasala sa Palawan. Oo nga. Let's talk about that. Yes. How was it? Okay, nagustuhan ko. Anong nagustuhan mo? It's just the settings, tapos sa Palawan pa. Is it on the beach or what? On the beach settings talaga. Wow, ang romantic. Talaga sa Diosela sa may Palawan. Wow. Ang ganda-ganda sobra. How many guests? Umabot ng 70. 4 days nga lang ako doon kasi gusto ko lang talagang hindi ako makahindi sa kaibigan ko, pero ang ganda-ganda talaga. Is it the setting, the atmosphere? Settings, sunset, the hotels, tapos mas mura pa, sabi nilang ganun. Medyo cheaper lang daw, ang ganda-ganda. Tsaka mahal kasi dito. Yun yung sinasabi nila eh. No, I don't know. Kasi ako, I've never had a big wedding. Ayaw nga pala, bakit di ka nag-big wedding? Kasi unang-una wala kaming pera nung nagsisimula kami ng wife ko. Kaya nga... Saan kayo kinasal? Una sa Reno. Sa Reno. Tapos, ano yan, chapel? Chapel. Pero tapos nag-west na kami tinatawag sa Fremont mismo. Sa City Hall. Sa City Hall. So, dalawang beses beses, Pero... alam na ng wife ko to last 2 years or a year and a half naman ako nag-proposal ako. Gusto ko talaga siyang ilakad sa Naks naman. Ninang ka gagi. Ano ka ba? Ang bata ko pa pagig ninang, mas tatanda ka sa akin. Panindigan mo na. Kami to. Pero ibig ko sabihin, gusto ko talagang gawin yun. Mas bago, alam mo na to, medyo na rin kami. So we're at the 25th? 25th na eh. 25th. 25 years na kami. Pero, nga, silver wedding. So gusto ko talaga siyang ilakad sa aisle. Maski pa paano. Is it you or her? No, or both of you? No, it's for me, she deserves it eh. Naks naman. Kailangan talaga. Gusto ko talagang ibigay. Kaya pala nagpapapayat ka. Hindi. Para sexy ka. Hindi naman. Lang talaga. Gusto ko lang talagang unang-una gusto kong makita ng mga anak ko. Kung gaano ako mahal yung nanay nila. Naks naman. Despite of everything. Naku naman. Parang ngayon gusto ko lang. Di ba? Ikaw, you had a big wedding, di ba? Actually, we first got married in Swedenborgian Church in San Francisco. It's a Protestant church. Yes, Kasi at that time, gusto namin magpakasal sa Catholic. Kaso ang Catholic, they require 6 months preparation. Kasi kailangan mong mag-attend ng, yung classes. May mga requirements pa, di ba? Kasi kailangan i-ready ka. Kasi alam mo naman ng Catholic Church, they wanna make sure na naintindihan mo ba? Ito ang papasukan mo. Ito ang faith mo kay God. Ganun-ganon. Madaming mga requirements siya. So sabi namin, 6 months pa kami. Sabi namin, wala kaming panahon. We wanna get married now. Reno na lang.
kami na Rino lang, mabilisan. Oo nga. Tapos sa buffet pa kami na gano'n. Anyway, go ahead. Continue. Go ahead. So nangyari, apply kami ng marriage certificate. Tapos, the following week, kinasal na kami. Kaso, nagalit yung pamilya ng mister ko. Uy. Kasi, sabi nila, kasi very, like religiously conservative Catholic. Sabi, no, you need to get married in Catholic church. So, that's when we did our big Catholic wedding. Dito na, of course. In San Francisco. At the St. Patrick's Church in front of Moscone Center. St. Patrick mismo, doon ako nagsisimba. Ganda. What a beautiful church. Yeah, sarap in front of Moscone Center. Kasi nakatira kami sa 3rd Street noon downtown. 3rd Street downtown. Ako naman sa 5th Street Mission. Wow. Mismo. Lapit lang mo kaya St. Patrick is right next to you. Yun na lang, nilalakad ko yun. Yes, Tapos, so we had about 250 guests. Wow, dami nun. Kasi Charlie has a big family. The whole entire Velasco. They're huge. I wonder why kung ano yung gastos noon before versus ngayon. Alam ko noon. So we got married at the Catholic Church. Doon ko nga nakilala yung Couples for Christ. Kasi sila ang nag-host nung 6 months preparation class. Which is in St. Patrick. Yeah, in St. Patrick's Church. Guys. Kasi may hall sila dun sa baba. Sa baba. Correct. So, and then from there, we had our reception at the Crown Plaza in Burlingame. Burlingame, I exactly know where that. By the airport. Basa. Yes, So, about 250 guests. Wow. Pero alam mo naman tayong mga Pilipino. I mean, pagkasal, normally pera ang binibigay, di ba? So, I think maybe 2/3 of the cost na-cover. Na-cover kasi binigay ng mga tiyo, family, Wow. Yes. I mean, and we always do that. Kaya nga, yun nga lang, ikaw mag-upfront and everything. Di ba, pagdating daw sa mga ganyan, ewan ko, totoo to, normally ang sagot sa Philippines siguro, di ba, pagka may kasalan, most daw normally sagot ng babae. Hindi dito sa Amerika. Pantay-pantay or hindi. Kasi ang parang etiquette rule dito sa US, the bride's parents pay for the wedding. Tama. Pero yung grooms naman, they pay for the engagement ring, wedding ring, and the honeymoon. Wow, okay. Yes. Yun ang sabi nila. Pero we need to be practical. So most of the time, yung fiancé, pareho sila. Pero I mean, right now, most of the venue, you have to book it a year in advance. Sobra. At saka yung church pati, di ba? So it's a lot of preparation. Kaya parang ang hirap magpakasal, parang magpupunta lang. Pero kami kasi, parang ayoko naman, kasing setting na gusto ko, I want it to be just simple. Hindi naman sa church, pero gusto ko yung father namin. So, parang setting sa beach, pero napili kong place sa Ritz-Carlton sa may Half Moon Bay? Half Moon Bay. Yung na yun, area na yun. It's nice. Pinag-iipunan ko yan alam mo, actually, we played golf there. We had so much fun with the family. Gusto ko sanang gawin yun. Yeah. Tapos, pero mahal. Siyempre, mahal. Guys, yung mga nagpapakasal ngayon dyan, sobrang Pag-ipunan mo na yan, kailangan mo mag-close na maraming loan. Kailangan ko rin maghanap ng maraming buyer. Anyway, so yun, nung kararating ko lang di ba mga a month ago, nagpunta ako sa Palawan, kasal ng kaibigan ko. Yes. So the whole week, ginawa namin yung, parang, syempre, puro, going to the wedding day, a lot of drinking, a lot of, having fun, touring and everything sa Palawan. But it was a fun wedding talaga. Okay, so I mean from your experience, kasi you did have that big wedding, yes. And I did. Actually, if I look back, I know it's expensive. Okay, a lot of but people. But it's a memory, di ba? Yeah, parang for me, it's worth it. Kasi unang-una sa lahat, I mean, where can you have in your lifetime na lahat ng mahal mo sa buhay at lahat ng family mo is in one place? Tama. Yeah. It's either your wedding or your funeral. Oo nga. Think about it, di ba? Oo nga. So anong gusto mo?
sineselebrate ka nila ng buhay ka pa o sineselebrate ka nila ng patay ka na? Parang those are the big U-turns once in a lifetime lang. Di ba? Pero mayroon din akong kaibigan na alam ko umattend kami ng misis ko sa kasal. Then after a week, hiwalay na. Ay! Gumastos pa. Hindi nga wala pero. Hindi naman. Sorry. Ang bilis naman nun, 1 week lang. Hindi nga, nagulat din ako. Sabi ng wife ko, "Uy, naku, maghihiwalay na sila." No. Ha? Gumastos pa sila ng sa golf course pa yung di ba? I mean, nangyayari din siguro talaga yun. Wag naman sana. Kaya nga yung Catholic Church, they maraming give you 6 months preparation kasi gusto nila sigurado na buo na ba ang loob mo. Kung may mga pakundangan ka, gawin mo na ngayon. Kasi in Catholic Church kasi, once they marry you, kasi nga because of our faith, diba? Yeah, tama. So once God unite you, no man could divide you. Yeah, parang for better or worse, diba? Talagang talaga tayo. Yes, oo. So, but my point is, for me, it's very worth it. Kasi, you know, if everything is gone, tapos na lahat, yung pictures at saka yung video, yung memories, mahirap. Yun naman ang kaya gusto ko rin naman gawin sa wife ko yung magandang medyo I want to see her with the white dress, parang gano'n. Naks naman. Gusto ko nakatax naman ako. Kasi nung kinasal kami sa hindi ba siya nag-white dress? West, para lang kaming tara, kailangan natin gawin, parang gano'n. Alam mo yun, walang para preparation. Para lang nag-drive-thru ka lang. Para lang mapakasal, parang gano'n. Hindi, okay. Pero ako naman ito, ito ang napapansin ko, okay? This is just my opinion, okay? I've noticed a lot of weddings, wala yung parang religious aspect. In these days na parang gano'n. Parang ang focus is more like the reception. Extravagant. No, yung reception, di ba? Parang gano'n, no? Kasi, I mean, like as Catholic, di ba? Okay, I mean, I don't know about other religion. Kasi, yun another form of sacrament, holy matrimony. Yes. Di ba? So, it's a sacrament that we have to, it's the blessing get, as well. Diba? The blessing of up there. Yeah. So, napapansin ko, yung ceremony wala sa church. Oo nga. Di ba? More likely either beach. Doon na nagbabago na. Or iba na yung settings. Winery or barn or farm. Di ba parang ganun? So, ang pinaka-importante before the reception and everything is the sacrament. Oo, tama. Di ba? Oo nga. Yun lang napapansin ko. Naku, nagbabago tuloy isip ko. Baka sa St. Patrick na rin ako gusto ko. Since doon naman ako. Anyway, you're giving me a second thought on that one. Tama naman yun. Kasi kailangan ma-bless eh. Oo. Kailangan nandun mismo. Iba talaga yung may blessing sa bahay ka, talaga diba? Diba? I mean, that's just my opinion, but everybody else. Kasi I don't know if a Catholic priest will even go to a winery or golf course to bless you. They do that. Diba? Kasi ang pwede lang ang nagbe-bless, kailangan meron ka bang what? Pastor, mga ganun yata. Or I know some people that have like license to marry people. Diba? Pero I've never seen a Catholic priest that will host that outside the church. Tama. Kasi meron silang Holy Communion di ba? Tama. Di ba? Alam mo na my mass. Tama. And yet, nakakatuwa kasi may mga friends ako minsan na napupunta, tapos nakikita ko yung mga pictures ng mga parents sila, di ba? Na may mga wedding picture, di ba? Parang yun ang gusto ko. Parang, may wedding picture ng parents? Yung, di ba, tsaka sila, di ba, pag nakikita mo, parang ang gandang tignan na may mga rin silang mga pictures na kinasal sila, nakaputi, tas parang nakikita mo talaga. Kasi wala kami nun eh. Ay, wala ba kayo pictures. nun? Meron, pero parang, alam mo yun, di ba yung talagang may pictures na talagang, katulad yan, yung pinuntahan ko, sobrang may mga pictorial pictures pa, di ba? Yun, maganda yun. Diba? Naka-settings talaga sila, di ba? Wow. Parang gano'n, parang gusto ko, parang memorable. Hindi naman gaano bongga, pero memorable. Lalo ka na, mayroon kang, 3 anak, di ba? Gusto ko lang, Kasi they will look up to that, kasi sasabihin nila, you're like setting example, like, when I get married, or whatever wife, kung sino man mapili ko, I want to do the same thing like what my dad did. And it's good to actually keep the tradition.
Yeah. Kasi parang, minsan napapansin ko, okay, I mean, again, this is just my opinion. Yeah. They just get married just for the paper, pero parang wala siyang saysay. Parang gano'n. Diba? Kaya pag nag-break up, parang it's madali easy. lang. Madali diba? lang. Parang madali Hindi lang. ka manghihinayang natitignan mo na, oh my goodness. Ito yung mga ano natin, di ba? Mga pictures natin. Pero again, at the end of the day, like I said, everybody's different. Pero kasi ngayon, ang mahal na rin kasi. Oo nga. Kaya mahina na yata, what? 80,000? 100,000. Oh my gosh! Yeah. Hindi. Kaya nga ang gagawin mo, kaya most of the engagement takes about 2 years. Kasi kailangan mo mag-ipon. Oo, tsaka preparation. Mag-prepare. Oo, kasi I mean, some people would say, I have client that says, oh, we would rather buy a house than get a big wedding. Yeah. Again, it's your prerogative. Yes, tama. Pero ako, kung ako tatanungin, yes, it's more practical to buy the house because you could live in it. Pero why can't you have both? Yeah, tama. Just do the wedding. Yeah. And then hopefully you recover half of the cost. Diba? And then save again and then buy the house. Whatever. Siguro yun naman din I wouldn't say medyo lessen yung mga nagsa-celebrate or nagkakaroon ng big wedding because of the expense. Masyado talaga mahal. Alam mo, or you could even go to the Philippines. Yeah, yun nga. Kaya nga dun sa Philippines sila nag-ano yung kaibigan ko. May nakita ko, ang ganda ng wedding. Gastos lang nila yung my friend. Ano sabi nila? 40,000 lang. That's it. Oo. And this is sobrang bonggacious na. May sobrang bongga na. Bongga na. Tapos mayroon pang ano. Nasaan yung picture? Oo nga, bibigay ko sa inyo. Tapos mayroon kasama pa yung mga trip doon. Nagkaroon pa kami ng excursion the whole. May excursion pa? Oo. Tapos ang ganda pa ng hotel. Ang ganda. 40,000 lang. Wait. Sino nagbayad ng hotel? Well, we paid for, kami nang babayad. Pero yung dinners, mga ganyan, diba? Kasama tapos na. yung breakfast. Sila nagbabayad doon. Wow, pero dapat sinaba mo bisis mo. Hindi nga, dahil hindi siya maka-take off. Kasi nga, si Arvin kasi, ano na rin schooling na, so kailangan, hindi siya makakuha ng PTO. Yeah. Pero yun ang pinag-uusapan namin ngayon is about weddings ngayon, mga big weddings, di ba? Oo nga, yes. Mahal na rin talaga kasi. Hindi, huwag mong ano yan, kasi kung may gugustuhin ka talaga, pwede. Talagang gusto mo, pwede. Kung talagang pagsisikapan mo, sige na nga, oo. Sige na nga, oo nga. Kasi, alam mo ba, ganun ang ginawa. Nung nag-wedding kami, I was still working at the casino. Oo nga. I was like a cage cashier. Oo. Diba? So, every time may nananalo, nagbibigay ng tip. Inipon ko lahat yun. Oo nga. Yes. And you could ask Charlie. I mean, those are the tips that I got. And then, of course, some more savings. But it's worth it. Oh, I know it's worth it. I know. And I want to show talaga not only, sa wife ko, but sa mga anak ko din. I wanna set, gusto ko talaga makita nila. Yeah, they have and then of course the parents could Yung help pa isa. Kasi dalawang babae lang sila magkapatid. So parang tumulong yung parents? Hindi na. Ay, hindi na. Talagang we've been married for 25 years, parang ano na lang 'to, di ba? Ako naman, may rule ako sa mga anak ko. Ano tong rules na 'to? Nako, mahigpit 'to. Okay. Ano? So ito, I mean, it's gonna be out in public. So, basta gusto ko yung mapapangasawa nila. Aba, mahirap. Dapat gusto ko, ha? Dapat. Mahirap dun kung gusto mo. Ngayon. Gusto pala namin. Namin. Siyempre. Tutulong kami. Ayun. Yes. Wow. Tutulungan namin. Wow. Sa expenses. Oo. Pero kung hindi ko gusto, you're on your own. Aba. Parang yan. Kaya kailangan sumipsip yung magiging future daughter-in-law. Good luck. I mean, okay naman yung conditions na yun. Siyempre, bakit ka naman magagastos sa something that you don't even like yung, di ba? Right? Oo nga. I mean, yun naman na importante. But I'm just saying, ano ba? Pwede ba kita matanong? Na alin? What would it take? What do you mean? Magustuhan mo, ano mo dapat ipakita? Total, ano na tayo? Ano? Tatanungin din kita. Paano ako? Okay. Gusto ko yung mapapangasawa ng anak ko loyal. Of course. Yun naman loyal. Importante. Okay. Loyal. Family-oriented. Family-oriented. Kasi family-oriented kami. Mahilig kami. Especially me. I celebrate everything and anything. Minsan nga naiinis na yung mister ko. Sabi niya, pati ba naman
birthday ng aso, isa-celebrate na. Oo. Kasi it's for me, it's like my way of getting together. Tama naman. Para magsama-sama pamilya. Oo. Tapos, syempre, gusto ko marunong sa pera. Okay. Ayoko ng gastador. I mean, yes, pwede silang gumastos but with their own means. Pero gusto ko yung marunong silang umawak ng pera so they will, excuse me, so the money will work hard for them. Oo. Diba? Tama. Para ka palang wife ko, ganun din. Yes, oo. And then, of course, you know, of course, these are just plus. You know, galing sa magandang pamilya. Siyempre. Yun naman ang gusto natin, di ba? Lagi kasi siyempre, magiging balai. kasi magiging baggage kung may mga issue yung bata. Tama. Di ba? So, pero kung magaling sa magandang pamilya, then yung anak ko, hindi naman magiging kawawa to deal with all these dramas. Di ba? It doesn't matter kung anong race. It doesn't matter. Okay. Okay, pero syempre, mas maganda sana kung Pilipino. Di ba? Pero hindi natin matuturuan ng puso nila. Oo nga. Diba? Totoo yun. Yeah. Yung ganda, okay lang yung ganda kasi yung ganda, pag may pera ka, pwede ka magpaganti. Pwede na pa. Sobra naman to. Diba? Totoo yun. Pwede kang magpa-plastic surgery sa Korea, whatever. Sa amin naman kasi. Yung ugali, ang importante. Tsaka akin, sa asawa ko sabi niya, basta maka-Diyos lang. Yeah, Marunong. Yeah. Yung ugali ang importante. And of course, plus kung Catholic sana. Yeah, kasi talagang hahatian mo talaga kung gano'n ba? Hindi kasi para may takot sa Diyos. Naman, diba? Kasi kung may takot sa Diyos, hindi yan gagawa ng masama. Yun Every time na magdi-decision yan, para bang dapat tsaka mas yung foundation pagka may maka-Diyos tayo. Diba? Yes. Pero mahirap nang hanapin ngayon yan sa generation ng mga bata. Mukhang mahirap mga condition nila. Anyway, ikaw. Okay, real quick, we have one last minute. Anong qualities ang magiging gusto mo sa daughter-in-law mo? Ako ito lang gusto ko. Una maka-Diyos. Okay. You have to, right? Okay. And then, pangalawa, you have to be, sa akin talaga, you have to have a good personality. Kumbaga ba, personality. Oo, yung, hindi siya, pakeme, maarte. Alam mo yun? Gusto mo yung yung callboy lang. Oo, callboy ka, di ba? Okay, you know how to, magaling makisama. Yun lang naman. Ano pa? Yun lang. Of course, mabait. Diba? Okay. Tsaka marunong sa pera. Yun lang yun. Yeah, I don't care kung maganda o pangit. Okay na yun. Kasi mapapaganda naman ang pangit. Yun na yun. Diba? Okay guys. So anyway, ayan na, nag-spill na kami ng beads. Kung gusto nyong mag-apply sa mga anak namin. Wag naman. Okay. I hope you learned something today. And again, June is a wedding month. Sa mga magpapakasal, congratulations to all of you. And until next time, thank you for tuning in. Bye, Pinoy sa Tate! Bye-bye! Thank you, everyone. Bye-bye!